Universidad ng Negros Oriental State University, Mabinay Campus, ay mayroong isang kagimbal-gimbal na pangyayari na kung saan inilibing at pilit kinakalimutan. Pinangunahan Nina Jude Edward Agor, Jocelyn Castillo, Jimalyn Bandido at Liza May Mata. Ano nga ba ang kiha? Sino-sino nga ba ang nasa litrato? Anong pangalan mo? Anong kailangan mo? Anong ginawa nila sa'yo? Justisya. Tagal naman nila. Ang tagal naman ang baklang yun. Ano pa ba yun? Baka narinig ko pa siguro. Ibayin na lang natin. Chat mo nga kung saan siya. Kanina ba kayo? Oo, kanina lang. Tagal kasi nito oh. Ang ingay. Arte talaga oh, kahit kailan. Naiya ako sa eyeliner mo ba? Pinaghirapan ko sa dad. Kailan kayo tayo matatapos nito? Matagal na. Mabuti pa pumunta na lang tayo ng library. Meron kasi lang narinig mo ba yan? Ano? Wala naman akong naririnig ah. Parang may tao dito. Nangihingi ng tulong. Wala akong naririnig. Naririnig ka? Oo eh. Kanina pa kayo. Wala naman. Tayo lang naman dito. Tahimik-tahimik na eh. Wala akong naririnig. Oh my God.
God. Lisa, Joel, halik kayo. May nakita ko dito. Ito, oh. Ano yan? Ito yung ginagamit ng mga Chinese pag gusto nilang kumausap ng taong patay na. Paano ito napunta dito sa library? Hindi ba bawal to dito? Hindi ko alam. What if laruin natin ito? Saan naman ito laruin? Ito, maghanap tayo. Paano natin ito laruin? Hindi. Madali lang ito. Tawag ka lang ng espiritu tapos kakausapin mo. Yung espiritu. Nakakatakot naman. Hindi, kaya yan. Sige na. Punta tayo dahil sa, dun sa abandonadong building. Punta tayo maglaro. Sige na. Sige. Sige na. Ayun na. Ano yung sabi-sabi dito? Meron daw yung babae na papakita paggabi. Umiiyak, humihingi ng tulong. Yung parang mga estudyante dito. Kasi sabi-sabi nito dito dati, may namatay daw. Ano kayong tawagin natin ng espiritu niya? Kausapin natin. Para naman natin yung nangyayari sa kanya. Game mo. Lagay niyo yung kamay niyo. Tapos, concentrate na kayo. Pikit niyo yung mga mata niyo. Spirit of the Peace. Nandito kami. Spirit of the Peace. Nandito kami. Anong pangalan mo? Anong kailangan mo? Anong ginawa nila sa'yo? Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, Bibi Calazo. Andito na ba ang lahat? Opo. Isa-isahin po kayo. Dumhaw? Nandito po. Tumayo. Mata? Nandito po. Rundain? Nandito po. Tumayo. Sabi ko tayo. Abunod? Nandito po. Castillo? Po. Lahat? Narito po. Mabuti naman. Umupo na kayo. Ngayon, kilala niyo na ba ako? Opo. Mabuti. May pag-aaralan tayo ngayong umaga. Alam niyo ba kung ano ang mga multilingualismo, bilingualismo, at monolingualismo? Hindi pa po. Hindi niyo pinag-aralan ang aking pag-aaral na ibinigay sa inyo? Binibinintihan. May alam ka ba? Kayo? Wala po, ma'am. Ngayon, pag-aralan natin ang multilingualismo. Pag sinabi natin multilingualismo, ito ay ang mga salita ito ay mga tao nagsasalita na higit pa sa maraming isa o dalawang wika. Ito ang mga taong may alam ng maraming wika. Dahil ang Pilipinas ay napakadaming wika ang sinasalita. Tama ba ako? Opo. Ngayon, ang bilingualismo ay isang tao na may dalawang salitang alam o dalawang wika na sinasalita na nakatira dito sa Pilipinas. Ang monolingualismo naman ay ang mga tao iisa lang ang wikang alam. Naiintindihan lang ba? Oo. Mabuti naman. Ngayon ay bibigyan kayo ng isang aralin o takdang aralin tungkol sa kasaysayan ng ating paaralan.
nagpapagabag lang po sa isip ko. Wala akong pake kung may bumugulo dyan sa isipan mo. Pag nandito ka sa klase ko, dapat makinig ka! Naiintindihan mo ba? Opo, ma'am. Kung ano-ano lang pinagsasabi ko dito, para lang maintindihan mo ang klase ko, hindi ka pa rin nakikinig, ha? Labas! Tama na! Tigilan mo ako! Wala akong kasalanan sa'yo! Ayoko na! Yung 1, 2, 3, go. Hi guys! Hi guys! Yes. Hi guys! Welcome to our vlog! Yeah, and today we are here in Highland Resort. Yes, and today we are going to discover kung sino ba yung Kung sino yung may-ari at kung bakit inabandona ang resort. at kung ano yung mga nangyari noong nakaraang mga taon. Are you ready to go, guys? Of course! Kaya arat na! Let's go! Hintayin niyo ako! Bilisan nyo! Oh my gosh! Marami pa tayong gagawin. And mga nangyayari dito before. Sabi nga nila maganda to dati, kaso hindi na Yeah, hindi na alagaan. nakakapahinay. Hi guys! So ngayon ay nandito kami ni Risa sa isa sa mga abandonadong cottage na Highland Resort. Tama, na kung saan ay makikita natin na gawa ito sa mga matitibay na kahoy at sa kasalukuyan ay hindi na ito maaaring magamit dahil as you can see, sirang-sira na ito dahil hindi na inaalagaan at wala na din nagbabantay sa cottage na ito. At dahil sa kalumaan nito ay unti-unti na itong nasisira. Kaya matatawag natin itong isa sa mga mahalagang bagay na dapat malaman natin tungkol sa resort na ito. Teka muna guys, naglolo ko yung camera. Ay, ano ba yan? Nakakapagod na, guys. Pumunta na nga lang kayo dito para matulungan nyo kami, para matapos na tayo. Ano ba yan? Kanina nung Tagal naman kasi. Okay, ulit tayo ha. Sige, sige. Hi guys! Andito po kami ngayon sa isang abandonadong cottage na Ang nasa Highland likod. Resort. Opo, na nasa likod namin. At dito po sa cottage na ito, makikita natin na medyo luma na talaga siya at hindi na magagamit sapagkat wala na itong sahig at wala na rin caretaker dito sa lugar na ito. Ang ating gagawin ngayon ay i-explore natin itong cottage na ito hanggang sa loob. So, bago muna yan ay magte-take muna kami ng picture para meron kaming documentations dito sa cottage na ito. Tama. Sige na, Picture mo nga kami. 1, 2, 3, smile. Thank you! Thank you po. Tara, samahan niyo kami pumasok sa cottage. Dandahan. Sa kahoy, baka may ano. O yan guys, nakikita nyo ba? Ang hirap ng daanan dito kasi wala na siyang pintuan. Noon kasi may hagdan yan. Kaso, siguro nag-iba. May sahig dito. Kailangan Oo, sa sobrang wala luma na si wala nang luma na sahig talaga. yung cottage nila. Kaya Siguro ito yung mahihirapan ka talaga. kwarto. Tsaka meron din siyang mga wires guys. So, ibig sabihin meron siyang mga kuryente dito. At makikita rin natin ito. Ganda pa naman ng kanila. Ang ganda nga ng inidoro nila eh. Mas maganda pa yung nandito kaysa sa bahay. Ang social yung anidoro nila. Hindi ganyan sa amin. Alam nyo guys, sayang talaga ng lugar na to. Ang ganda pa naman ng mga jealousy nila. Mas maganda sana to eh pag hindi yung sahig
hindi yung kahoy. Mas maganda sana to kung ano na lang. Semento lang. Yung semento. Palagay ko may aircon nga, oh. Oo, Parang siguro. ano nga yan. Ano kayang ginagawa nila dito? Ano ka ba? Baliw ka talaga. Kaya ngayon guys, magpo-proceed tayo sa iba namang cottages, ibang kabahayan dito at yung dati nilang reception area. Yun yung next natin na pupuntahan. Kaya samahan nyo kami na puntahan yung mga lugar na yun. Let's go! Let's go! Ay, ang hirap. Grabe, no? Sirang-sira na talaga siya. Kaya nga eh. Dati kasi, oo nga. Parang pinagdaanan lang ng bagyo. Meron pang mga tela. Napakaganda pa naman sana. So guys, nandito na tayo sa reception area ng Highland Resort. So sa nakikita nyo, ang daming mga parte ng kanilang anong tawag doon? Parte ng kanilang reception na Gibang-giba na ibang iba talaga. na. At yung iba, ay at yung makikita ninyo is may mga tela pa siya, may mga gamit pa sa loob na para bang iniwanan na noong nagsara yung resort na ito. So, sayang na sayang talaga. Hindi na siguro tayo papasok doon kasi baka mahirapan tayo lumabas. Oo nga. Parang ang dami kasi Napakasayang naman ng reception na ito. Nakikita ko nga din yung may bahay dito. gastos dito, ulit hindi hindi na alagaan. May bahay nga doon guys, oh. Kung nakikita nyo, yun yung sa likuran. sa likuran. Ano kaya yan dati? Di ba? Napakaganda pa naman sana ng Puntahan kaya Parang natin. kuluruking kayo. Parang kuluruking yung nila. Bubong. Anong parang kulurukin talaga yan? Ay, kuluruking kayo? Sayang. Puntahan natin yung bahay doon sa likod. Tapos for sure, malaki yung Baka may ginastos nila ahas sa kawayan at saka yung sa kahoy kasi mahal yung benta ng kahoy sobrang sira na talaga. Sana rin i-innovate na lang nila ito. Kung makikita mo, may mga glass pa, may mga tables pa. Talagang Saka pinag-iwanan parang, na. ano yun, oh, lababo nila. Or, ewan. Talagang hindi na inayos pa. Pinabayaan na lang. Makikita mo, parang tall. Guys, pasukin natin yung ano. Oh my God, it's so dirty here. Ang arte mo naman. So much bubble. Uy, dahan-dahan kayo. Ang daming ano. Bottles na basag. So this is their storage room, I guess. Kitchen, I guess. Oh, I guess. Parang gym na. Meron kasi ng ano. Ito yung sa lavabo ba? Huwag yung hawakan. That's dirty. Oh my God. Underwear! Oh my gosh. That's my underwear dito. Siguro Something must have happened here. Ay my God. Parang dry. May ano pa nga Ano tawag dito? Iron? Ano trick? Electric iron. Oh my God. Bakit? Banda rito, may makikita pa. Ito, ano ata ito yung curtain? Look at this guys. Ang probinsyano. Oh my gosh. I hate ang probinsyano.
Sorry. Hawakan yan. Meron pa sa mga bote ng soft drinks. Yung... So, nakikita natin guys, ngayon, ito yung abandonado na kitchen nila dito. Yes. So far, parang ano na ito eh. Pagkagamitin. Nakakatakot na. Parang ano, Tapos yung bubong may... ang ano ng hangin dito, parang kakaiba yung hangin. Gusto ko na rin umabas. Basta bang Basta tayo. baka may bakit yung guys. Anong ginagawa niyo dito? Hindi niyo ba alam kung gaano kadelikadong ginagawa niyo? Sino po kayo? Bitawan niyo nga ako. Dito ka lusa. Bakit kayo nandito? Mayroon ba kayong mga kaluluwang ginabala? Ano pong pinagsasabi niyo? Mayroon ba kayong hindi natapos? Wala po kung ginagawa niyo. Sino ba kayo? Hindi niya kayo tatantanan hanggat hindi niyo tinutupad ang pangako ninyo. Sino siya? Sino sinasabi niyo? Sino yung tinutukoy niyo? Papatayin niya kayong lahat. Ano ba yun? Ano yan? Ano yan? Umalis na nga tayo. Tayo ang Baliw yan. Baliw talaga. Ano ito? Kaysa yan? Oh gosh, do you believe yung sinabi ng matanda? Ewan ko sa kanya. Hindi ko nga kilala yun. Ang know, weird, I- di ba? Parang baliw. I don't think so totoo yun. Because, my God. Pero paano kaya kung totoo talaga yung sinasabi niyo? Huwag naman, nakakatakot. Pero wala naman tayong ginawa, di ba? Baka naman kasi yung point niya is may gusto siyang sabihin sa atin. Ngunit hindi lang natin naintindihan kung ano talaga yan. Pero naalala niyo yun sa classroom? Ano na, kita natin na wedge. Nilaro natin. Ginamit natin. Di ba hindi natin natapos yun? Oo nga, baka yun ang sinasabi niya. Ay, naku. Oh my God, oh my God. Kalimutan lang natin yun. Oo nga, nandito tayo ngayon para magsaya and to explore the Highlands. Yes. Huwag na tayo naniwala doon. I don't think so. It's true. Pero Hindi ang totoo. mabuting gawin natin is i-edit natin yung mga video natin kanina. I know. Si Jude na yung mag-edit nun. Ah, sige, ako Uy, na. dito na. Ayan o, cellphone ni Jude. Uy, ano mo na, i-edit mo na lang. Gandahan mo. Of course, Yung sa ako part ko, pa. gandahan mo din. Ikaw na bahala niya na. Ma-arte ka naman sa editing. Yung parte ko, gandahan mo. Ay, huwag ka nga mag-ano dyan. Ako na bahala doon. Uy, kailangan natin matapos yan mamaya. Ipapasa natin yan. I-upload ba natin to? Yes! Hindi kasi kaya. So, naman. it means link na rin send natin kay sir. Yes. Okay? At kailangan natin tapusin yan today. Hindi ko pwedeng bukas yun lang. Pero nagugutom na Mag-enjoy-enjoy ako. muna tayo dito. Hindi ba kayo nagugutom? Wala naman tayong pera na yun. Tiisin mo na lang. Ano dito eh. Oh my God. Wala ka bang tubig dyan? My gosh, yung tubig ko, inubos niya. Para kay ano. Umubos na. Inubos niya, Boy, be. ay. Hindi ako umubos dun ah. Or doon na lang kaya tayo sa cafeteria edit para kumakain tayo habang nag-i-edit niyan. Tsaka doon na lang natin tapusin. Libre mo ba? Ah, libre mo. Okay! Tara na! Let's go! Dito napagtanto ng magkakaibigan na wari bang meron silang kakaibang nakita sa kanilang video at agad-agad silang umuwi sa kanilang mga tahanan. At sa pagsapit ng gabi ay agad na natutulog si Mata sa kanyang sariling kwarto at pilit kinakalimutan kung ano man ang nangyari na kanilang naranasan sa tuwing sila ay nandun sa Highland Resort.
Ano naman pong pinunta nyo dito? Alam niyo ba na may ginambala kayong kaluluwa? Ibig niyo po ba sabihin? Totoo yung sinabi niyo kanina sa amin? Oo. Ano po bang kailangan namin gawin? Kinakailangan yung tapusin ang nilaro niyong kiha. Ang tinutukoy niyo po bang kiha yung Spirit of the Glass na nilaro namin ng una? Oo, at hindi niyo ito natapos. Kaya hanggang ngayon, sinusundan kayo ng kaluluwa. Alam niyo ba ang storya ng kaluluwang ito? Isang malagim na pangyayari ang naganap dito. Ano pong kailangan namin gawin para tantanan niya na kami? Kinakailangan yung tapusin kung anong nagsimulan nito. Tatapusin? Nakatakot na ngayon ako. Itatapusin ko natin. Ano natin yung gagawin? Tao po. Hi po. Magandang umaga. Anong sa atin? Kayo po ba yung kapatid ni Ara Jen po? Bakit? Ano bang kailangan niyo? Meron lang po sana kami itatanong. Kung okay lang po. Tungkol po sana kay Ara Jen po. Tuloy kayo sa bahay. Hali kayo, tuloy kayo sa bahay namin. Pasensya na kayo. Okay lang po. Hindi mo, na kayo. Pasensya na kayo. Upo kayo sa upuan. Ano bang ipaglilingkod ko sa inyo mga binibini at ginoo? Nais ko lang po sanang malaman or namin po kasi po kung maniniwala man kayo o hindi, nagpaparamdam po kasi siya sa amin. Sa totoo lang, hindi ko po talaga alam kung anong nangyayari sa kapatid ko kasi matagal na po siyang nawawala. Kung alam niyo lang yung pangyayari o kwento ay yung kapatid ko ay napaka-bait noon at napaka-masiyahin at mapagbigay na kapatid. At isang araw, bigla na lang siyang nagbago at iwan ko. May sinasabi po ba siya tungkol sa pag-aalala nito? Wala naman, parang bigla lang nagbago ang lahat, parang ayaw niyang kumain na. At isang araw, yung araw na yun ay parang huling araw na pala siya namin nakikita, yung pamilya namin. Yung araw na sinabi niya na may pupuntahan siya sa paaralan na kasama ang kanyang mga kaibigan. Gagawa daw sila ng mga project. At bigla siyang yumakap sa amin. At yung araw na yun ay yun pala yung araw na huling araw na nagpakita siya sa amin. At Sinubukan niyo na po bang tanungin yung mga kaklase niya? oo, hinanap po namin. Pumunta kami sa police station. Lahat po ginawa po namin. Yung kapatid ko, hindi ko po talaga siya nakita hanggang ngayon. Umasa po kami sa pamilya namin na sana isang araw si Ara ay mapapakita sa amin kahit magpaparamdaman lang. Ilang taon na po ba siyang nawawala? Maglilimang taon na po. Hanggang ngayon hindi pa namin alam kung saan siya nagpunta o may mga istorya na sumama sa boyfriend niya pero wala naman siyang boyfriend. Yun po yung alam namin. Meron ka po bang mga litrato ng mga kabataan niyo po? Hindi. Yung nasa isang bahay po namin doon at nasusunog yun eh. At wala po kaming mga bagay na nasasagwit. Kaya biglang pagkawala ni Ara, bigla pong naglaho po lahat ng mga bagay po. Nakakalungkot naman po pala yung nangyari. Kasi po ma'am, meron kasi kaming ginawa na hindi namin alam kung yun ba yung dahilan kung bakit siya nagpaparamdam sa amin. Meron po kasi kami nakita na litrato sa kanya doon sa library po namin. Tapos, naka-X po yung mukha niya doon. Ano pong ibig sabihin nun? Parang, yung gusto siyang walain sa picture. Sa tingin ko
po kasi, lagi po kasi siyang napapanaginipan namin tsaka lagi siyang humihiling ng tulong. Bakit naman? Bakit sa inyo? Bakit sa amin wala? Wala siya kahit paramdaman lang. Wala siyang nagpaparamdam sa amin. Yan din po yung nais namin malaman. Kasi parang meron kasi kakaibang nangyari sa kanya. So, meron ba kayong maitutulong na mahanap namin yung kapatid ko? Sinusubukan po namin maghanap ng paraan. Yung magagawa ko para mabigyan ng solusyon. Hostisya kung ano nga ba ang totoong nangyari kay Angel. Kung may makalap man kayong mga impormasyon tungkol sa kapatid ko, sana'y ako po yung unang makakaalam. Sana'y sasabihin niyo po sa akin. Kasi ako po'y handa po talagang tumulong. Kasi alam niyo po, ginawa po namin lahat yun. Pero wala po kaming sapat na pera para mapaghanap kasi walang-wala po talaga kami dahil yung bahay po namin ay nasusunog din. Kaya yun po yung dahilan kung bakit wala po kaming sapat na paraan para mahanap namin si Arajun. Opo, Makakaasa asahan niyo kung kapag nakahanap kami ng impormasyon ay agad-agad kami pupunta rito. Maraming salamat sa tulong niyo. Maraming salamat rin po. Hindi na Maraming salamat sa pagdahil. O muna, kakain muna kayo. Ay, Mag-alala wag na po. po. Na po. Kumain po. Yun lang po yung sadya namin. Nais lang po namin malaman kung ano po pang nangyari sa kanya. Sige, mag-iingat kayo kasi Sige po. magagabi na. Mauna na po kami. Maraming Maraming salamat po. Lahat ba nakikinig? Opo, ma'am. Ma'am, may tulungan po ako. Ano yun? Totoo ba yung may babaeng pakikita dito sa building? Bakit mo naman nasabi yan? Eh, kasi ma'am, may narinig lang po ako sa amin na meron kong pinatay dito sa campus natin. Bakit? Naniniwala ka sa kanila? Hindi naman po. Gusto ko lang pong malaman sana kung na-resolve po ba yung kaso niyo. Wala ko alam sa sinasabi mo. At bakit ka ba naniniwala sa mga sabi-sabi? Eh, hindi naman ako naniniwala na magtatanong na. Huwag mo na siya akong katin. Kung ano nangyari sa nakaraan, yun na yun. Okay? Maliwanag? Okay po, ma'am. May problema tayo. May mga estudyante na kikialam kung ano nangyari 5 years ago. What? What happened? Hindi ko alam kung sino ang nag-imbestiga. Pinakailaman nila kung ano ang mga problema dito na tinumpak nila. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Siguraduhin mo lang. Kung ayaw mong madamay sa kasong ito at ayaw mong matalsik sa paaralan ito, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para lang manatiling nakatago ang ating mga sekreto. Sige, pahawakan ko ang mga sinasabi mo. Tandaan mo, pareho tayong babagsak. Pag inimbestigahan nila at nalaman nilang totoo, hindi ako papayag. Mananahimik ang dapat manahimik. Mga litrato? Mga estudyante? Ayun. Rosalie, sumaling ko tayo ko dito. Ito yun ako. May mga larawan. Ano ito? Mga larawan. Nagbalatan doon sa Rosalie, tingnan nyo ulit. Tingnan nyo. Batch 1986. Ito yung sinabi ng 86. Ito kasi yung batch na may namatay dito sa school natin. Ano, sinasabi niya yung suicide. Yun yata yung napapalat mo sa akin. Sino kaya sa kanya? Tingnan natin.
Iha? Anong ginagawa mo dyan? Gabi na. Bakit nandyan ka pa? Bakit mo nga dyan? Gusto mo napunta? Bago tayo magsimula, nanalangin mo kami. Panginoon, sana po gabayan mo kami sa aming gagawin. Handa na ba kayo? Ayun nga dali. Pumikit at mag-concentrate. Kahit anong mangyari, huwag kayong bibitaw. Spirit of the glass, spirit of the glass. Araw, andito ka na ba? Ano ba talaga ang totoong nangyari sa iyo, Ara? Ano nangyari sa kanya? Huwag kayong bibitaw. April 17. Araw yun. Kasama ko ang mga kaibigan ko. Sina Heart at sina Annalie. Kakatuwaan kami nun. Kasi ang dami nilang kwento sa akin. Sobrang saya ko ng araw na yun. Lahat naman naging maayos. Lahat naman naging masaya. Tingnan mo yung bagong boyfriend ko. Bago ba? Kayo na magsabi. Okay, Pogi. Di ba, Pogi? Pogi naman. Bagay kayo. Talaga ba? Siman yan, Siman. Oh my God! Siman pala ikaw. Nandito na. Kayo, kamusta kayo? Ang ayos na sila. Ano mo nang pag-usapan? Ano ka ba? Masasaktan yung pera natin. Okay lang yan, ha? Okay lang yan. Nandito lang kami. Okay? Okay, tapos na, chika. Saka mataas na tayo. Saka gusto yung research. Nakakapagod. Talaga? Parang hindi naman. Yan lang kasi mukha mo. Sabi ni Ma'am Pagkat, papunta ka daw sa Kasi bigla akong pinatawag. Bigla akong pinatawag ni Binibining Cadalso. Pumunta daw ako sa office niya. Pagdating ko sa office niya, nakakatakot siya. Nagtanong ako kung bakit niya ako pinatawag. Doon, nangyari, nananakit na sa akin. Hindi totoo na may nakakita sa'yo? Siya, Nakikipaglandian ka sa mga lalaki? nakakit siya sa akin. Kaibigan ko lang po sila. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Marami nakakita sa'yo, Ara. Hindi po totoo yung sinasabi nila na maniwala naman po kayo sa akin. Alam mo, madali lang magsinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Totoo. Akala ko matalino ka. Matalino ka, hindi pala matalino sa baso. Bakit hindi ako susunod sa'yo pala lalaki ang gumagalaw sa'yo? Alam mo, malamang ka. At talaga, ang asawa ko pala yung pinaglaban. Pwede mo patas sa ito, ha? Malamang ka. Marami nakakita sa'yo. Lumayas ka dito! Ayaw ko umalis sa salita na lalabas at marinig ko sa ibang tao tungkol sa nangyayari. Hindi mo totoo yun! Totoo yun! Kasi lumayas ka at umalis ka sa harapan ko! Alis! Nagpapagsawa niya sa akin. Hindi man yung gusto ko. Malaki ang respeto ko. Malaki ang respeto ko sa kanya at sa kanila. Hindi ko magagawa
ginagawa ng iniisip niya. Mas lumala. Mas naging malaki ang galit niya sa akin. Isang araw, tinatawag na naman niya ako. Ayoko na sa... Nakita ko na lang sa sarili ko. Sinasakal niya ako. Sinaktan niya ako. Hindi ko pinaalis ang kamay niya sa leeg ko. Hindi na ako makahinga. Sinasilaw ko ng tulog. Hindi ko alam sa tanong sa tulog. Nang makalis ako. Tumakbo ako. Palis. Nabutan niya ba't ako sa may pagdanan. Pagkabot niya, sinabunutan niya ako at sinaktan. At tinignan sa tahanan. Pagkakulog ka, pinilit ko pa rin tumakas. Naglabutan niya pa din ako. Sinakal niya ulit ako. Sinakal niya ulit ako. Natulog niya ako sa ulo. Natapok niya sa ulo ko. Walang iyak ka! Nakalat na dyan! Natapok niya ako. Isang ulan lang mamalat. Namatay. Tapos kinuha niya ang katawan ko at inilibing sa para lang ito. Tulungan niyo ako. Dito ko naramdaman ang kanyang enerhiya. Halika kayo, kain natin! Halika kayo! Ito ba? Ito na yun. Ito na ang kanyang buto. Tara, ilibing na natin. Sige.
nangyari? Natapos na. Nabigyan na natin ng hustisya si Ara. Kaya ang gagawin natin, sunugin na natin ang buwan. Ano sila ng mga pagkaturo mo ngayon? Okay lang. Pero may problema ako. Yung mga estudyante mo yan? Hindi ba sila titigil? Hindi. Parang hindi sila titigil. Kapag iinis ba, ano nangyari? Magandang gabi po. Nandito po ba si Ano yun? Bakit? Narito po ako para arestuhin kayo sa salang pagpatay kay Arjun Alinyao. Hindi totoo ito. At paano niyo naman nasabi na ako ang pumatay sa kanya? Pasensya naman, kailangan niyo sumama sa akin. May karapatan kayong tumahimik at tumawag ng iyong sariling abogado para mapatunayan wala kang pagkakasala. Saan mo tutulungan mo ako? Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Wala akong pinatay. Hindi ko kayo mapapatawad. Gagawin ko. Mga ginawa niyo hanggang sa kamatayan doon. Hanggang sa kamatayan doon. Hay, salamat. Natapos din lahat ng pinagdaanan natin. Siya nga eh. Buti na lang nabibigyan natin ng hustisya si Arjun. Walain mo yun. Si Ma'am Kadalso na talaga yung gumawa. Hayaan niyo na. Ngayon, masaya na tayo kasi payapa na siya sa langit. Dapat para sa kanya. Ngayon, tayo na nga lang magsaya. Tayo, pumunta na tayo sa stage kasi naiwan sila.